So, Mr. Mike, gusto ko lang itanong, what is your current stand sa mga nangyayari, especially with our former President Rodrigo Duterte? Ako lang this is my political views and personal opinion. Ang masasabi ko lang sa issue ngayon nangyayari sa ating bansa, lalo na kay issue dun sa ating Pangulo, no, ex-President PRRD. So, naalala. So, yung record niya kasi, yung Davao, yun na talaga yung pinaka-role model ng mga mayor doon sa amin, ng mga political figure din sa amin. Pinukopya ng ibang state. No? Kasi sa Davao, when I remember, so pumunta kami sa Davao, kahit hindi pa sa ganun kalaking syudad, mayroon na silang traffic rules. So, implement yung traffic system. So, sinusunod talaga yung yung mga ordinansya na doon sa at he was so respected. So, siya lang yung politiko na talagang nirespeto ng mga tao. May bagyo dun sa Haiti ba yun? Sa Tacloban. Sa Tacloban. So, siya yung unang nag-responde. So, doon tumunog talaga yung ni Duterte, pangalan niya. Even before he became a president. Even before he became president. Mayor times niya. Mayor times. Kung naging presidente na siya, tuwang-tuwa kami because he was the first president na nanalo coming from our, from the region. From the region. From Mindanao region. From the Mindanao region. So, after niya manalo, talaga yung policy niya is against crime at saka criminality and drugs. Kasi yun talaga yung kailangan that time ng bansa natin. So, naman talaga natin, no, that street, no, na bumalik talaga sa mga ordinaryong mamamayan na makapaglakad ka talaga sa gabi and mga tao sumusunod talaga sa kanya. Takot talaga. Hindi dahil takot sa kanya, dahil alam nila na seryoso talaga siya. Cool. Na talagang we have the political, will para baguhin yung bansa natin. Ang sa kanya kasi matanda na siya at saka nakita naman namin sa Davao na hindi siya corrupt. Kung mangyari, yung track record niya maganda. At saka matanda na siya, di ba? So legacy na lang yung after niya. War on drugs, siyempre bilang pangulo, kailangan mong tayuan yung posisyon mo as president, no? As directly na talagang siya ang dapat sisihin. Kasi during that time, talagang wala namang perfect na policy kahit sino maging pangulo. Talagang yung rating mo hanggang sa mataas kasi yung niya. So siyempre, hahaluan nila ng politika, di ba? Na parang diba? Kasi war on drugs ang mo. And hindi talaga mape-perfect yan kahit sinong presidente. Diba? Kahit yung time ni Marcos nung nag-declare siya ng martial law, mayroon talagang namamatay. Kung hinuli mo sila, diba? Pag representative ka ng nag-implement ka ng batas, siyempre dadaan mo sa due process. Ito criminal, wala namang alam due process, kaya criminal sila eh. So kaya hindi mo prevent na may mamamatay along the way. Hindi naman lahat ng kasalanan ng presidente kasi hindi naman siya yung nag-implement. But his policy, yung intention talaga noon is nakakabuti sa mga tao, yung for the Filipino people, diba? To bring back the law and order. So yun yung talagang pinaka rule mo na kinu-question ng mga tao na as Pangulo, kaya ginawa ni Marcos, kaya ayaw namin desisyon kasi parang as a president, bakit magsasubmit ka sa foreign international, diba? And locally we have our own judiciary system. So we feel insulted kasi feeling natin wala tayong sariling intelligent decision and panindigan ng mga prinsipyo bilang Pilipino. Kasi, di ba? Yung constitution kasi natin, we have our own Republic Act and constitution. At saka hindi naman sa ordinaryong criminal na, di ba, so basta-basta mo na lang i-arrest. Ginawa niyang policy, sabihin na natin kung napatunayan talaga, may ebidensya talaga. Kahit ako naman, we side on what is right. Kung talagang, di ba, may talagang may kasalanan si President Duterte, gusto rin natin sa managot, doon din sa bansa natin, di ba? So, we have our Supreme Court. Supreme Court. So doon pa lang sana, kung may tiwala kayo sa justice system natin, doon pa lang, may kaso na siya kung may talagang may panghinahawakan kang ebidensya and all. So, kasi sa Pilipinas na nagkasali. And that's the main thing because we have a very competent judicial system. Yeah. We don't need any intervention from sa kanya, no? So, aside from his age, aside from wala pang hindi na-serve ng tama yung warrant of arrest, tapos ba kahit walang due process yan, hulihin mo agad, doon mo nabasahan sa kulungan ng warrant of arrest and all. So, pwede yun kasi wala namang yung kanyang Miranda rights and all. So, ito kasi hindi normal na tao. He's been loved by most people in the Philippines. Correct. And you expect those people, di ba, will allow na hulihin yung tao hinangaan nila, di ba, pinaniwalaan nila at sa tingin nila nakatulong sa bansa natin at nagmahal sa kanila. Di ba? So, kung may kasalanan talaga, masama talaga yung tao, most people will hated him, even me. Exactly. Right? So, hindi to implemented it was gained. We're not talking about sino may the kasalanan. The respect and the love was gained. How people see it. Diba? It is a combination of a lot of people. To summarize natin, no, Mike, I feel that Filipinos are known for the Filipino pride. I think ito yung number one na nayurakan with what had happened, right? And I think we have to show also to other nations that we can handle our own troubles in our inside. Na pwede din natin pakita na mayroon din tayong prinsipyo. Kaya natin mandindigan, kaya natin ipaglaban yung kapwa natin Pilipino.
Kung nagkasala man yan, managot siya sa Pilipinas, managot siya sa mga Pilipino. Exactly. Doon muna sa bansa natin. Diba? So, mahirap sa amin mga taga Mindanao, lalo na sa atin as Pilipino, kasi hindi naman tayo dapat nag-separate, no? Diba? Nagbubuklod. Dapat hindi divided. Oo, Yeah. nobody's winning here. Diba? Lahat tayo talo. Exactly. Kasi we're talking about our land, we're talking about our country, and Filipino people. It's Correct. not the issue of Duterte and politics anymore. So, that's it. So, yun lang yung personal opinion. Maraming salamat, Mr. Mike. Mabuhay!